kaibigan, update po tayo ng mga balita galing po sa AM Pilipino tsaka ang balita ngayon mukhang iisa lang din naman yan. Dito natin makikita yung mga iba't ibang klaseng reaction din ng mga kapwa nating Pilipino na nagmamahal po kay ating Pangulong Duterte. At dito po inilalabas na highlights yung mga iba't ibang klaseng sinasabi ng mga taga-kabila. Kaya dito mga kapatid, kung ready na kayo, simulan na po natin. Siyempre sa mga nanonood dyan, huwag kakalimutan mag-like sa ating video. Kahit isang pindot lang ng like, masaya na po tayo. Unahin na po natin itong nakita natin. Ayan o, kabago-bagong post lang po, 59 minutes. Isang oras, ano? Secretary Anyo, pinasinungalingan ang sinabi ni DILG Secretary Convict Rimulya. Itinanggi ang pagkadawit sa Grand Conspiracy sa pag-aresto at pagsuko ng Administrasyong Marcos kay FPRRD sa International Criminal Court. Ayan. Kasi minsan mga kapatid, makakakita ho tayo ng mga picture lamang. Tapos picture lang, tapos parang akala natin totoo, yung pala peke. Kaya mag-iingat din po kayo sa mga ganon kasi baka biglang beng-beng kayo. Mahirap na. Tanim fake news. Durog ka. Dito kasi mga kapatid sa ang balita ngayon or AM Pilipino, makikita po natin yan. Lalagay ko po sa description mismo ang link para makita nyo po yung iba't iba pa. Pero dito mga kapatid, syempre, kung trip nyo na may kasamang reaction, panoorin na po natin. Ito na, oh. I'm not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. Sabay silang bumubuka yung bibig pero kilala nyo naman kung sino yung nagsasalita, yung nakasalamin. It's heavily reported in both mainstream and social media. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. In fact, the events in March 11 were spontaneous. As National Security Advisor, I was merely doing my job. However, I face all these accusations against my honor and integrity with firm resolve, knowing that I am on the side of the truth and I was simply doing what I had to do. And in doing so, I upheld the truth, justice, and the rule of the law. Again, my loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Thank you, Madam Chair. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. He still shares some affection for the former President. They had a very good working relationship. But he's a professional. He is a soldier and he's a gentleman. So he served this role and the information that he gathered and shared was very reliable. So dapat pala pag ganyan magharap-harap sila, no? Pero di ba magkakasama sila? Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Di ba? Alam niyo naman kung kanino tayo maniniwala basta sa katotohanan. Pero may mga comment tayong mababasa dyan. I-like at i-love na rin ho natin. Ito, damage has been done. Sabi, hindi na raw maibabalik eh. Yun nga po ang pinaka nakakalungkot doon. Baka nga hindi na maibalik si Tatay Diggs. At kung bumalik man siya rito, baka pag-initan din naman. Kaya kung ano man po yung sinabi ni BP Sara, siguro para sa akin, mas okay na rin yun na dun muna siya. Hanggang sa matapos po yung termino ng administrasyong ito. Kasi mga kapatid, sobrang, para sa akin, ang gulo na. Natatabunan na po yung mga issue na mas kailangan sanang tutukan. Lalo itong kahirapan na to. Wala tayong ibang nakikita kundi pagpapabagsak po sa Duterte. Alam nyo, kahit magkalabang kayo, sana hindi hindi aabot sa ganitong mga sitwasyon kasi sobra naman po. Para sa akin, sobra naman po mga kaibigan. Ito basahin mo natin yung ibang mga comment. Okay? Kahit anong dakdak nyo, sira na kayo sa mga mata ng Pilipino. Ayan, sa mga nakakakita, mga kapatid. Kanya-kanya na kayong palusot, yung mga makapili, naguhugas kamay na. Bisado na kayong lahat sa pagtatraidor ninyo kay FPRRD. Actually, sa Pilipinas po sila pinaka nagtraidor. Kasi nga po, di ba, dapat dito sa Pilipinas yan.
Kung may kasalanan, sige, sundan na natin. May kasalanan, sabihin na natin. Dapat dito na lang po sa Pilipinas, litisin. Ang problema, hindi ba kaya dito sa Pilipinas? Wala bang kwenta? Tanong lang po, wala bang kwenta ang batas natin dito? Kaya mas kinakailangan doon palitin. Yun lang ang tanong ko dyan mga kapatid. Ito, binababoy nyo ang bansa at batas ng Pilipinas, wala nang maniniwala sa inyo. Ayan, kanya-kanyang palusot na kayo ngayon, mga sir. Para kasing dating dito, nagkakaturuan na po sila. Ito po yung mga taong mga matatalino na itinalaga sa mga posisyon na hindi natin akalain na ito yung magpapalito sa mga kababayan natin na parang ang tanong, sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Okay mga kapatid, dako naman po tayo sa isa pa. Yan, ito maganda to kasi dito makikita natin talaga kung legit o hindi, no? Ayan, no? Kasi nakalagay mismo talaga yung mga picture nila. Ito, tuyo yung bibig ko Yan. Ito maganda, sino po ang mastermind? Yan. Kasi may nagtanong na reporter sa Channel 25, yan. Diretsong tinanong si Attorney Claire Castro tungkol sa isa sa mga revelasyon sa hearing ni Amy Marcos. Ito. Pakinggan ho natin. Si Attorney Claire po ang sasagot kasi siya yung spokesperson, di ba? Sa hearing Tama po ba? kahapon ng komite ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Guibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Ito mga kapatid, dapat alam nila to. Kasi gobyerno to. Imposible namang hindi nila alam. Dapat alam nila. Kasi nga po, si tagapagsalita dapat ready siya sa mga isasagot. Dapat alam niya yon kasi matagal nang nangyari yon. Tsaka po, big issue yan na ang dating presidente dinala po sa ICC para doon litisin. Big issue yan. Kaya dapat alam po nila. Pero ang nangyari po dito, parang ang aking opinion lang naman, parang alam nila kung ano lang ang dapat nilang sagutin at hindi dapat sagutin. Yun lang ang nakikita ko. Tingnan natin mga kapatid. Yes. Itatanong ko lang po, sino po yung nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi po mastermind, tanong ko lang po kasi para sino po yung nag-utos? So, Parang hindi niya ata napanood yun sa hearing, ano? Yung word. we have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Parang Sino po mafia yung yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Yes. Mas naliwanagan ang Yes. tao, ang taong bayan kung Yes, dahil ho dyan, mas naliwanagan yung taong bayan. Kita natin iba ho yung sagot ni sino ba doon? Yung isang Remulla, yung mas batang kapatid. Iba yung sagot niya doon sa TV na ipinaliwanag niya naman dito sa kabila. Umuo siya tapos ang pinaintindi niya dito sa bago niyang paliwanag na parang nagchichismisan lang sila. No? Biruin mo yung sinabi ng Pangulo, pinag-usapan ninyo ng ganun-ganun na lamang. Matataas po silang tao, mga kapatid. Kaya ako din po napapaisip sa nangyari. Normal bang pagchismisan niya na matataas na taong katulad nila? kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po ang Ayun, napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po, ang Ayun, biglang nawalan sila ng personal knowledge. Napaka-importante nito. Diba? Napaka-importante po nito pero biglang nawalan ng personal knowledge. Samantalang nung in-interview po, ang Pangulong Duterte, Interpol ba yun? Tapos diretso rin sa ICC, Ladin. ICC din pala. dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So ibig sabihin po sariling decision po ni General Torre yung lahat ng nangyaring pag-aresto, pagsundo sa NAIA, sa dating Ayan. Pangulo at sa kanilang grupo. Ayan, so tinatanong kung hindi niya alam, baka si General Torre. Tignan natin ang sagot. Wala po akong sinabing ganyan. O, yun lang, wala rin. So, hindi po alam. Hindi po alam ni Madam Claire. Kasi lagi po natin nakikita si Madam Claire. Respeto pa rin kay Madam. Madam, respeto pa rin po. Pero sa pagkakataong nito,
parang hindi nyo na alam, samantalang marami kayong alam sa ibang mga tanong, pero pagdating po rito, biglang nawalan po kayo ng nalalaman. Parang hindi po kasi normal. Napaka-importante po ito eh. Dahil, di ba, napaka-importante po. Tapos biglang walang alam. So, tanggapin na lang din ho natin yun na talagang wala silang alam. Baka nga talagang hindi nila alam, di ba, no? Alright, mga kapatid, tapos na yan. Sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Kung walang personal knowledge, paano naman po yung hindi personal? Yung tipong trabaho lamang, meron kaya? So, wala na eh. Tapos na yung video. Ngayon, titingnan na po natin dito. Ayan, nawawala si Mastermind. Ayan, Pilipino nag-comment. Basahin nga natin. Nawawala pala si Mastermind eh. Si Ngagma, si Budol at si Ngui. Sabi ng ganun mga kapatid. Wala naman pangalan eh, no? Ito pa isa. Ayaw ng Mastermind, parang mafia daw. Sige, Master Chef na lang. Sino nagluto? Hilig naman magluto ng issue yung mga kapatid. Ayan naman, hanggang dito na lamang siguro mga kapatid. Hintayin lang po natin at mag-a-update ulit tayo. Mukhang masarap po yung ganitong style, no? Dahil nakikita po rin natin yung mga kababayan natin nagko-comment po sa mga balita. Nasa description yan mga kapatid, syempre. Kung gusto nyo naman ng reaction video, gawin ho natin ganito. Maganda to kasi nagsasalita po sila habang nandudoon po yung text, yung nakalagay pong information doon. Kasi yung iba, wag ho kayong maniniwala basta-basta sa na-chat lang, picture, tapos may nakalagay dyan. Paniniwalaan nyo na. Kaya wag ho kayong basta-basta maniniwala. Hintay lang mga kapatid. Hanap pa tayo ng mga ganitong mga balita ha. Pag nasayahan kayo, palike naman po ng isang video natin. Yeah.